Tulungan mo ako. Nandito lang yung bola. Huli ka! Anong ginagawa mo dyan? Anong gagawin sa'yo pag isusumbong kita? Si Kaloy, ako. Doon ka na lamang muna sa kabila magpahula kay Josie. Mahusay din manghula yon. Sige na, babo na. Doon ka na magpahula. Kaloy! Kaloy! Halika dito, dali. Naku, may ibabalita ako sa'yo, Jack, na matutuwa ka. Ano naman po yun, Ate Wengay? May nakilala ako. May kakilala dyan sa Ruth Abelgas na yan. Best friend daw yata ito ng Ruth Abelgas na ito. At ito ang nakakaintriga. Ayon sa kanya, ang Ruth daw na ito ay dinukot ng mga iti, ng mga alien. Nakakapraning, nakakalukri. Ay naku, eto, narito ang kanyang address. Malapit lang yan, sa Sampaloc. Puntahan mo agad. Bakit mo ako susumbong? Anong ginawa ko? Ang galing mong mag-deny ha? Ang galing mong acting. Pwede ng artista. Sinira mo nga lang yung mga bote ng vitamins, so ayun oh. Hindi ako may gawa niyan. Mirit, promise, wala akong pagsasabihan. Oo na. Ako may gawa niyan. Huli! Hala ka! Ikaw pala talaga ang sumira. Lagot ka. Isira ka pala eh. Akala ko ba hindi mo ako susumbong? Ma'am? Excuse me po. May nangyari po sa bodega. Mininira po ng mga vitamins. Ano ba yan? Si Sandy, hanapin ko na. Bakit? Sino ka ba? Ako ang anak ng may-ari ng Evelyn Pharma. Pero bakit hindi mo ako chinuchuchu? What's chuchu? Yung chuchu lang di mo pa alam? Chuchu means binisto, sinumbong. Gusto mo i-chuchu kita sa kanila? Ayoko, syempre. Pero bakit hindi mo ako chinuchu? Maybe because, cool ka kasi. Pinasok mo ang bodega, pinasok mo ang vitamins. Ang tapang mo kaya, cool. Cool? May mga tawag ang mga jologs for dati. Astig? Yeah, that's it. Astig. Napapanood ko yun ng TV. Kaya like kita agad. Sana katulad mo rin ako para kaya kong sumagot sa dad ko. Padrip ka sa dad mo? Basta lang. Hindi naman ako magtataka kung padrip ka sa mga parents mo. Dupang naman sila eh. What's dupang? Marami kang pera pero marami kang hindi alam ng salita. Sandy! Hindi ka dapat lumalayo sa amin. Saan ka pupunta? Sandy, kanina ka pa namin hinahanap. Nandito ka lang pala. I'm just looking around, Dad. But you don't know this place. At may nangyayari gulo dito, paano mo papahaba ka? Jared, let's go na. Let's go, Sandy. Let's go. Naku, halika, pasok ka. Upo ka dito. Ha? Thank you po. Sige. Anong gusto mo? Inumin? Coffee, juice? Coffee na lang po. Coffee. Sandali lang, ha? Naging kaibigan ko nga si Ruth. Ruth Abelgas. Magkasama kami sa trabaho sa isang fast food house noon. Asoseo, please come in. Welcome. I would like to take down your order. Ano pong gusto niyo inumin? Naku, sobrang sipag ng babaeng yun. Kaya, yun, walang panahon makipagsosyalan. Para sa table number 8. Flavian, Ano? Busy lang sa pag-aaral? pag-aaral? Ambisyosa ka mo. Ano ka ba? Napagkakamalang mailap daw, suplada. Hindi lang nila kasi kilala si Ruth. Ano bang pagkakakilala niyo kay Ruth? Ang alam ko kasi, Bisaya yun. Nagpunta dito sa Maynila para makapag-aral. Biruin mo, Ami. Lampas minimum ang kikitain ko doon. Tsaka,
hindi pa ako gumagraduate, pero mapapractice ko na yung pinag-aaralan ko. Talaga? Oo. At saka, sabi pa nila, i-absorb daw nila ako pagka-graduate ko. Bongga! Magiging doktora ka na? Hindi doktora, chemist. Ami, sana buhay pa ang mga magulang ko, no? Huwag ka na mag-isip mga bad memories. Ang isipin mo na lang, may magandang buhay na naghihintay sa'yo. Ulila na kasi, kaya ipinag-aral ang sarili. Miss Genius pasabay! Uy, Ami! Alam mo, paano naman kitang hindi tatawaging babaeng genius? Eh, pauwi ka na, mag-aabang ka ng jeep, nag-aaral ka pa rin. Ay, nako, Ami. Siguro kung ang kurso ko rin ang kinuha mo, kahit tulog ka, magre-review ka pa rin ng magre-review. Eh, bakit kasi yan ang kursong kinuha mo? Bakit chemistry? Eh, kung pwede nga lang, pag-aaralin ko ang sarili ko ng nursing o medisina. Wala ka rin hilig sa kursong pangmayaman mo. Imposible naman yata yun. Hindi. Alam mo kasi, Ami, pangarap ko, pagka medyo bumuti-buti na yung buhay ko, babalik ako sa probinsya. Tutulungan ko yung mga bata doon. Alam mo naman yung mga bata doon. Hindi na may paggamot dahil sa kahirapan, di ba? Ay, ang ganda naman ng mission mo. Don't worry. Feel ko, susuportahan kang na nasa itaas. Kasi maganda ang hangarin mo eh. Ay, nako. Sana nga. Kaya walang ginawa yun kundi magtrabaho habang nag-aaral. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na nawawala na si Ruth. Ang sabi-sabi dinukot daw ng mga aliens. Pero sino naman ang maniniwala sa mga aliens, di ba? Kailan mo kayo huli nakita? Nung nagtatrabaho pa siya doon sa laboratoryong yun. Pagkatapos niyang madukot ng alien, hindi na kayo nakita? Hindi na. Hindi na yata binalik ng mga aliens. Pero alam mo, may bali-balitang ibinahe daw si Ruth nung may-ari ng laboratoryong yun eh. Pero itinago. Kasi baka may gawin daw yung asawa ng lalaki. Ako, ewan ko ba? Hindi ko na rin alam kung ano talagang nangyari doon sa kaibigan ko yun. Ami, meron ka bang picture ni Ruth? Ah, oo. Gusto mong makita? Ito. Kuha namin yan ni Ruth nung Christmas party yata o birthday party ng isang kasamahan namin sa trabaho. Ami, pwede ko bang mahiram muna itong picture? Sige, sure. May kopya pa naman ako niyan eh. Sige, sa'yo na lang. Maraming salamat, ha. Miguel, seryosong-seryoso tayo, ah. Kailangan po yan eh. Seryoso po kasi ang assignment. Ay, nako, tingnan ko pa kung magiging seryoso ka pag nakakilala mo itong nasa picture. Tay, nakikita na po nanay ko. Hindi pa, Miguel. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala akong malapit na kayo magkita ng nanay mo. Kailan po, Tay? Sana malapit na po yun, Tay. Yung binigay sa aking address yung nagbigay sa akin ng picture niyan, Miguel. Address yun ng dating amo ng nanay mo. Siya makakapagturo sa atin kung nasan yung nanay mo. Tay, kailan po natin pupuntahan yung dating boss ni nanay? Sa lalong madaling panahon, anak. Mang Ninoy. Ihawas niyo po sa utang ko. Ba't parang mabigat yung loob mo na babawasan mo ng konti yung utang mo sa akin? Iniisip ko lang naman po si Miguel eh. Malapit na sila magkita ng nanay niya. Pag nagkataon, kukunin na ni Ruth tong si Miguel. Oh, ayaw mo ba nun? Mawawala na sa'yo yung cargo mo dyan sa batang yan. Alam niyo, Mang Ninoy, kahit paminsan-minsan po, nagiging perwisyo sa akin si
Miguel, hindi ko po inisip na naging pabigat siya sa akin. Mahal sa akin yung batang yan. Kahit na alam kong di talaga siya sa akin. Ikaw naman kasi. Kung dati pa, binitawan mo na yan si Miguel at pinili mo si Dolores kaysa dyan sa batang yan, eh di sana hindi mabigat ang kalooban mo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko po, Mang Ninoy. Alam ko naman talaga na kailangan ako ni Miguel ng panahong yon. Dahil alam kong kailangan niya ng magulang na titingin sa kanya. Kahit hanggang ngayon po. Tiyang Mitud. Kamusta na po? Ano pong balita na po kay Dolores? Wala akong balita eh. Sige, nabibilin pa ako. Ang Ninoy, pwede po bang umutang? Pambibili ko lang po sana ng vitamins ng anak ko. Mangungutang na naman kayo? Vitamins, akala ko may namimigay ng vitamins siya sa may eskwelahan. Eh, yun nga po yung kinukwento ko kay String eh. Na may mga luko-luko na nang basag dun sa mga bote na ipinamimigay ng Evelyn Pharma. Eh, sino naman yung mga loko-lokong yan? Ano yung mga kawatan? Mga lasing? Baka mga adik? Wala pong nakakita. Ang tangi lang pong nakita ng security guard eh yung bolang ginamit dun sa pambabasag. Batik-batik, kulay berde at kulay itim na tumatalbog-talbog na parang may pag-iisip. Buti di ka nabisto, no? Nagtakpan ako ni Sandy. Sandy? Oo, anak ng mga Evelyn. Parang di anak mayaman sa kulit eh. Alam mo, parang gusto makipagkaibigan ng bata na yun sa akin. Eh di kaibiganin natin. Sana ikaw lang yung gumawa ng paraan para maging magkaibigan kayong dalawa. Ang hina mo. Mayaman gusto makipagkaibigan sa'yo. Pinakawala mo pa. Parang okay naman siya maging kaibigan kahit may pagkatopak siya. Alam mo, patip nga ako sa mga magulang niya eh. Sa mga Evelyns. Yun ang dahilan kaya ako pinagbabasag yung mga bote ng vitamins nila. Miguel! Ikaw ang gumawa nun? Ikaw ang bumasag ng mga vitamins sa school? Ha? Sige! Ulitin mo pa ulit yun! Ulitin mo pa ulit! Alam mo ba kung bakit kita pinalo? Hindi ako naniniwala ginawa mo yon dahil gusto mo lang. Dahil trip mo lang. Hindi kita pwedeng ihalin tulad sa mga bata dyan na normal na sa paggawa ng kasalbahihan. Ginawa ko po yun para maiganti ko po kayo dahil hindi sinaan po nila yung mga gamot niyo. Anak Miguel, makinig ka ha. Kung naiinis man ako hanggang bibig lang yon, hindi ako nagtatanim ng galit sa kapwa. Masama nagtatanim ng galit sa kapwa, Miguel. Nalulugi ang mga paninda niyo dahil sa paninira nila sa mga gamot ninyo, di ba, Tay? Hindi sapat na dahilan yun para gumanti ako o iganti mo ako sa kanila. Hindi ka dapat gumaganti, Miguel. Saka hindi mo ba naisip yung mga ipamimigay sana nilang vitamins para di sa mga katulad nating mahihirap? Inis lang po talaga ako sa kanila. Miguel, bago ka sana gumawa ng aksyon o desisyon, dapat pinag-iisipan mo munang mabuti. Hindi ura-urada. Huwag mong pangibabawin yung galit mo o yung inis mo. Yan ang malimit nagiging dahilan kung bakit nagkakandiletsi-letsi ang buhay ng isang tao. Tay, hindi na po uulit. Tsaka hindi mo ba naisip, Miguel, kung ano magiging tingin ng mga kaklase mo? Pag nalaman nila nagiging bola ka. Paano pag may nakakita sa'yo? Sige nga. Iiwasan ka nila, Miguel. Katatakutan ka nila. Gusto mo ba yon? Hindi na po uulit. Walang mangyari uli yun.
makulit ka pa kaysa kay Sandy. Kaya kaibiganin natin si Sandy para dalawa na kami makulit. Sa'yo pa nga napipikon na ako eh. Tapos gusto mo pang idagdag yan Sandy na yan? Di ka pwede mabikon kay Sandy. Pag nakakatikim ka na ng libre niyang pamirienda, siguradong di ka na mababad trip. O Mang Kaloy, baka maging genius kayo sa ginagawa mo. Baka pagsisihan niyo yan. Alam mo, sabi ng teacher namin, may mga genius raw na nagkakatopak. Eh kung ipukpuk ko kaya to sa kokote mo, ha? Oh, di ka pa nagiging genius, Mang Kaloy, ha? Nagkakatopak ka na. Joke, joke, joke! Ay, ano ba yung binabasa niyo? Alam mo anak, tungkol ito sa bisa ng ampalaya at malunggay. Ang sabi rito, na ang ampalaya daw ay gamot sa diabetes. At pampalinis naman na dumi natin sa katawan, itong malunggay. Talaga, tay, ha? Oo. Ang galing naman ang palaya tsaka ng malunggay. Mas magaling siguro yan pag dinagdagan niya ng giniling tsaka itlog. Ang sarap ng ulam nun. Lapit ka nga dito, Chika. Ikaw, wala ka maka. Umuwi ka na lang, baka nagugutom ako na yan. Umuwi ka na. Tay, ano pong tawag dito sinimbento niyong gamot? Yan yung ampalunggay. Ampalaya plus malunggay, ikaw sa ampalunggay. Alam mo, Miguel, alam kong sisikat tong gamot kong ampalunggay. Baduy naman po, tay. Hoy, anong badoy? Kung ano yung badoy, yun ang nagugustuhan ng tao. Yun ang sumisikat. Tay, pag sumikat ang isang gamot, ibig sabihin nun, effective. Yan ba tay, effective yan? Eh ako nga itong gumagawa ng gamot, ako itong pinapangaralan mo. Eh kung tinutulungan mo na lang kaya ako dyan, kaysa kinu-question mo ako. Tatanong lang po. Joke lang, alam ko namang matalino kang bata eh. Pahinga na tayo, anak. Tay, ato na po kayo? Oo eh, maaga pang pasok mo bukas ah. Sige tay, mauna na po kayo. Ako na po mag-ayos niyan. Sigurado ka? Opo. Sige, pero pagkatapos mo dito, sunod ka na sa taas ah. Kilala ko ang babaeng tinutukoy niyo. Hindi lang basta kakilala ko o dati kong empleyada si Ruth. Inahal ko siya. At sa sobrang kagustuhan ko mapunta siya sa poder ko, ay inalo ko pa siyang tumigil na ng trabaho at ibahay ko. Pero may isang pangyayari na nagpahiwalay sa aming landas. Ruth! Sir? Halika na. Hatid kita. Ay, sir, nagje-jeep lang po ako eh. Salamat po. Huwag ka nang mahiya. Hatid kita. Sanay naman po ako mag-jeep eh. Halika Okay lang na. po, sir. Salamat Halika po na, talaga. para hindi ka mag-jeep. Halika na, sakay ka na. Hindi na po, sir. Talagang Halika okay na. lang po talaga. Para hindi ka na mahirapan, okay? Bitawan niyo na. Halika na, sir. sumakay ka na kasi. Sir, Halika na. bitawan niyo Halika po na. ako. Bitawan niyo Halika ako. na. Hindi na po. Halika na. Bitawan niyo ako.
tawang mga aliens, binabalik pa ba nila ito sa digdig? Ba't di kayo makasagot? Mga aliens kayo, no? Ako naman ang gusto niyo dukutin. Hindi ho kami mga Huwag aliens. kang lalapit sa akin. Dudukutin niyo ako. Sir, hindi ho kami mga aliens. Ang gusto lang ho namin ni... Sige na ho. Papainumin ko na po ng gamot si Sir. Halika na po, Sir.